Mga kaibigan, welcome back sa channel natin kung saan nagbabahagi tayo ng mga nakakakilabot na kwento. For today's video, ibabahagi ko sa inyo ang isang hindi ko makakalimutang karanasan na nangyari sa akin at sa mga kaibigan ko noong tapusin namin ang aming project. Ready na ba kayo? Let's get started. Noong isang linggo, nag-rent kami ng apartment hotel sa Tagaytay para tapusin ang thesis namin. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar para hindi magkaroon ng masamang reputasyon ang lugar na yon. Gabi na nung matapos ang kainan at katuwaan, isa-isa na ring nagpaalam ang mga kaklase ko at mabuti na lang may isang kaibigan ako na sinamahan ako para tapusin ang project. Lizelle, akala ko ba tapos na tayo? Bakit hindi pa tayo umuwi? Tanong ni Trisha, ang kasama ko. Ay, bigla akong nagkaroon ng menstruation at wala akong dalang extra. Sagot ko na medyo namumula pa sa hiya. Kailangan kong labhan ang aking pambaba at patuyuin agad ito. Kaya nagtago ako sa ilalim ng kumot habang nakaupo at nakatwalya lang. Grabe naman ang regla mo, parang ikaw. Napaka-unpredictable, biro ni Trisha habang tumatawa. Para ma-relax at makafocus, nag-decide kaming kumain ng ilang herbs na dala ni Trisha. Makalipas ang ilang oras, at madilim na ang paligid, sumilip ako sa banyo para tingnan kung tuyo na ang aking nilabhan. Pero nagkamali ako ng pintuan na binuksan. Napasok ako sa isang salid na puno ng mga damit na may label. Para bang ukay-ukay na nakaayos sa mga hanger. Medyo kinilabutan ako, kaya bumalik na lang ako sa kama. Habang nagtatep ako sa laptop, napansin kong kusa na lang bumubukas at gumagalaw ang pinto, pati na ang bintana. Hindi ko ito pinansin dahil baka epekto lang ito ng kinain namin o malakas na hangin. Nagpatuloy kami ni Trisha sa kwentuhan nang biglang bumukas na sabay-sabay ang pinto at may mga taong pumasok. 3 sila. Akala namin room service ito. Teka, iba na yata ito. Ano bang nangyayari? Tanong ni Trisha na halatang natatakot na. Diyos ko, parang tumatalab na yata itong herbs na kinain natin. Sabi ko na kinakabahan. Ang mga taong pumasok ay tila ba naghahanap. Inaamoy ang hangin pero hindi kami makita. Ano ito? Maligno? Sabi ko sa sarili ko habang nanginginig. Mas lalo akong natakot nang lumapit ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang matandang lalaki na tila mahina ang paningin dahil sa katandaan ang una kong napansin. Gamit ang kanyang pangamoy, maririnig mo ang kanyang mabibigat na paghinga. Tanda na ng naghahanap siya ng kanyang biktima. Sa kaliwang bahagi naman, may isang babaeng sunog ang mga mata. Pero sa kabila ng kawalan ng paningin, ang kanyang ilong ay kumikibot-kibot na parang sa isang daga. Ang kanyang presensya ay may mga kasamang amoy ng sunog na laman. Kasama din nila ang isang batang lalaki na sa tingin ko ay wala ding paningin dahil ang mga mata nito ay halos puti na lahat. Pero may kakayahang maamoy at sumunod sa bawat galaw mo. At nagagawa niya maglakad sa dilim na walang kahirap-hirap. Nakakakilabot talaga ang mga tanawin na nakita namin. Dahan-dahan kami nagplano ni Trisha para makarating sa pinto
nang hindi napapansin. Bawat kilos namin ay bilang at mahalaga. Bawat hinga, dahil sa kahit kaunting pagkakamali, hindi na kami makakalabas ng buhay. Para kami naglalaro ng patintero. Bawat hakbang, walang hinga. Habang nilalapitan kami ng mga nilalang, sa wakas, unti-unti kaming napapalapit sa pinto. Dahan-dahang binuksan ni Trisha ang pinto at sabay kaming tumakbo sa hallway. Dali-dali kaming lumabas at mabuti naman agad kami nakasakay ng tricycle na napadaan lang. Hindi na kami lumingon pa. Nasa labas na kami nang mapansin namin na ang apartment ay muling pinaskilan ng for rent. Grabe, hindi na ako uulit dito, Lizelle. Sigaw ni Trisha habang pawisan at nanginginig pa rin. Promise, Trisha, hindi na ako rereglahin bigla. Sabi ko naman habang nakangiti na ng konti. At yun, ito na mga kaibigan ang hindi ko makakalimutang karanasan sa Tagaytay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Kung nagustuhan niyo ang kwento ko, paki-like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwento. Until next time, ingat kayo at huwag kayong magpapabudol sa mga mumurahin at hindi kilalang lugar. Bye!